Hi Pisces, kumusta po kayo? Hello po mga dude. Divine Highest White Light, Divine Beings, Guardian Angels. Pahingi po kami ng mga mensahe po, Divine Messages po para sa mga Pisces. October 2024, ano pong dapat malaman? Three of Swords. Sa kasalukuyan po, meron po kayong kung sa physical po na katawan po ninyo ay may pain or may kirot sa puso o maaring heart disease po ito sa ilan. Sa iba naman po, kung sa love life naman po ito ay napakasakit nito, no? Separation or yung matagal na po hindi kayo makamove on, maaring yung nakasakit po sa inyo ay hanggang ngayon hindi pa rin humingi sa'yo ng sorry. Or sa ilan naman po, sa family, meron ka mga natuklasan na harsh truth. Yan po, na kumbaga kung kailan ay ilang taon na po nakakalipas, 3 years na, sa ilan, ngayon mo lang nalaman. Kumbaga, sa ilan po, napakasakit para sa'yo na ikaw na lang pala hindi nakakaalam. At napakatagal na bago mo malaman at ngayong October mo pa nalaman. So, heartache. Meron pong father figure na maaring hindi nyo po kasundo, King of Swords. At pagkausap mo tong tao na to, alam mo na para kang nasa interrogation. Yung para kang feeling mo parang lagi kang hinuhusgahan o yung parang kang iniimbestigahan. Ganun po yung paraan niya ng pakikipag-usap sa'yo. Pero tension ito sa pagitan mo at ng may edad na lalaki, no? Father figure. Isa pang father figure. Pero ito, maaring mayaman ito na makatulong sa'yo or kilala na father figure. Maaring life coach, mentor mo ito, King of Pentacles. O maaring ikaw ito. Ano man yung gender mo, babae, lalaki, LGBTQIA+. Maganda itong sign ng King of Pentacles na kung sa pera, magkakaroon ng pagbabago or sa career mo, magiging stable. Magkakaroon ka ng talagang stable na pagkakitaan or posisyon mas mataas. Recognition. So, mapoprovide mo yung mga pangangailangan mo at ng mga mahal mo sa buhay. Page of Swords. Okay. So, ngayong October, warning ito o babala ng mga ancestors mo na kung meron kang desisyon talaga na kailangan. Ito yung desisyon na malaki talaga magiging impact sa buhay mo ng mga dude. Major decision na sinasabi dito. So, kung stress ka na at hanggang ngayon hindi ka makapag-desisyon ngayong October, malalaman mo rin po yan kung halimbawa po, no, ang sinasabi dito ng mga ancestors po ninyo, gusto kang tulungan sinusubukan kumonekta sa'yo ng mga guardian angels mo, ng mga divine beings, ng mga ancestors mo, para bigyan ka ng clue, na yung clue na to makakatulong sa'yo para hindi ka na mahirapang magdesisyon. Isang tip dito, ang sinasabi ng mga ancestors mo ay, kung susubukan mong kumain ng paborito mong pagkain, yung paborito po ninyong pagkain, pag kinain po ninyo at ganun pa rin yung lasa or amoy, yung napakasarap talaga, yung gumagaan yung pakiramdam mo, kung ganun po yung lasa pa rin, na parang walang pinagbago, napakasarap pa rin, ang saya ng feeling mo pag kinain mo tong pagkain na to, yung favorite food mo, ay ibig sabihin nun, kung ano yung nasa isip mo na desisyon, halimbawa, may naiisip ka na gusto mong gawin, pero nag-aalinlangan ka. So, kung masarap pa rin yung pagkain, ganun pa walang pinagbago sa lasa, sign daw po ito na ituloy mo kung ano yung nasa isip mo.
Kasi kahit pa sabihin mong may 2 options ka, ayan o, meron kang dalawang pinagpipilian na desisyon, meron pa rin isa na lamang. Kumbaga, meron kang unang-unang option na iniisip mo na pag ito hindi nag-click or hindi naging okay, at least meron ka pang pangalawang may plan B ka or meron ka pang pangalawang option. Pero at least meron ka nang nasa isip mo ngayon na isa na gusto mo talagang gawin. Okay. Kung ito daw pong nasa isip mo ay pag kumain ka ng paborito mong pagkain, walang nagbago sa lasa, masarap pa rin, masaya yung pakiramdam mo, ibig sabihin, ituloy mo na kung itong desisyon na ito. Pero, kung kainin mo daw po yung paborito mong pagkain ngayong October at pangit yung lasa, kahit yung amoy, hindi mo nagustuhan, parang pakiramdam mo may nagbago sa lasa, may nagbago sa luto, parang may mali sa lasa or sa amoy. Sign po ito na huwag mo munang ituloy kung ano yung nasa isip mo. Kung ano yung desisyon sana na gusto mong gawin, yung first option mo, huwag mo munang gawin. Pag-isipan mo munang mabuti. Kasi may connection, yung sinasabi dito ng ancestor mo na yung decision mo, may connection sa yung panlasa mo or sa pang-amoy mo. Ayan o, naghahanap ka ng balance ngayon sa buhay mo, lalo na sa may kinalaman sa success. Okay, so may pagbabago base sa sitwasyon, sa circumstances. May pagbabago. At meron ding maaaring makipag-argumento sa'yo, makipagtalo ngayon pong October. Mas maganda na wag mo nang patulan. Okay, wag mo nang intindihin, deadma, wag mong pansinin, wag mo kausapin. Or wala kang reaksyon. Kung kaya mo na walang reaksyon, yan po. Kasi talagang makakasira ito sa kung ano yung minamanifest mo, lalo na sa pera, kasi may King of Pentacles ka dyan. Okay, so may both kayo dito, receiving what you need. Okay, sa mga talagang heartbroken, ganyan po, yung nakaranas po ng yung paghihirap, separation, yan o, heartbreak, yung may mga nakasalamuha po kayo na talagang selfish, ganyan, makasarili. Moving on na yan, magkakaroon ng closure ngayong October. Sa mga plano naman po na meron po kayong mga plano or nasa bucket list po ninyo na gusto nyo pumunta sa isang lugar o kaya po sa ibang bansa, meron pong biyahe dito. Short trip, long trips, ikaw bahala, pero matutuloy yan. Arriving, makakarating ka ng safe. Yan po, walang mangyayari sa iyong masama. Safe yan. May progression. Ito yung sinasabing progression dito sa King of Pentacles, no? Kung sa pera o sa posisyon, sa pinagkakitaan po ninyo, mas malaki po yung pagbabago ngayong October. Heartbroken talaga, deeply hurt, sad, ganyan po, no? Break up, feeling lost, grieving. 3 months ago dito, 5 months, yan po, 3 o 5 buwan nang nakakalipas na meron pong nawala po sa inyo na tao na pinakamamahal po ninyo or isa sa pinakamamahal po ninyo, no? Heartbroken, deeply hurt talaga. Separation o yung talagang hanggang ngayon ay nagluluksa ka pa rin. So nasa proseso na kayo ng pagpapagaling, yan po. Kung sa physical naman po na puso, yung talagang meron pong heart disease o yung talagang pong dumaan po kayo sa heart surgery or 3 months na po na kayo po ay naoperahan, meron po ditong healing, okay? Recovery. Meron din po kayong mirror, yan po, mirror. May sinasabi dito ang ancestor po ninyo na kung kayo po ay natutulog na nakatapat po sa inyo yung mirror or salamin or yung television po ninyo na nakatapat po sa inyo habang natutulog po kayo, ay
mas maganda na takpan po ninyo. Or kung may salamin ka, ibaligtad mo or ipatalikod mo or takpan mo. Kasi merong mga monitoring spirits, may mga enemies, may mga enemies, evil eye, haters na minamanipulate ang salamin para ginagamit, scrying mirror, ginagamit para imbestigahan ka, para alamin yung mga ginagawa mo, para i-monitor ka, parang ganun, para pong CCTV na ginagamitan po ng mga black spell, evil spell, ganyan po. Meron din po sa ilan na magagamit nyo rin daw po ang salamin para protektahan ang sarili po ninyo. Malalaman nyo daw po yan, maring idaan ito sa panaginip ng ancestor po ninyo kung paano dapat gawin na gamit ang salamin ay maprotektahan mo rin ang sarili mo at na maaari din po na may tamang posisyon o direksyon kung saan mo dapat iharap ang salamin para po maging shield mo ito o protection mo ito sa mga gumagawa sa iyo ng black magic, ng curse, ng hex, ganyan po, or evil spell o money black spell na parang isipin nyo daw po na kapag negatibo at hinarapan mo ng salamin ay magre-reflect lang din po sa kanila yung negatibo na gusto nilang gawin sa'yo. Kumbaga, paano tatama sa'yo kung ang pang-cover mo ay salamin? Hindi tatama sa'yo, kundi tatalbog lang din po sa kanila kung sino po yung gumagawa sa inyo ng kasamaan or kadiliman. Meron din pong pahabol ang inyo pong ancestor, no? Tungkol po dito sa mga ganitong evil spell, money black spell na parang yung talagang ini-stress ka. Yan po, yung talagang maiiyak ka sa sobrang stress na lahat ng nangyayari ay puro delays. Yun po, yung hinihintay po ninyong pera lalong natatagalan, ganyan po, delays, kagagawa ng mga evil eye, evil spell, ganyan po, na maari pong gamit nga po ay salamin. So, kung sinasabi ng mga ancestors po ninyo, kung ginagawan ka ng kasamaan, kadiliman, na gamit ang salamin, pwede mo rin gamitin ang salamin para protektahan ang sarili mo. At isa pa po, additional naman po na clue dito ng ancestor po ninyo ay huwag daw po kayong gumawa ng mga ritual or panalangin na bumalik po sa mga enemies, sa mga haters po ninyo, kung ano man po yung ginagawa sa inyong evil spell. Huwag po kayong magdadasal na sana bumalik sa kanila 10 times, mga ganyan po, no? O eternity, bumalik po yung karma nila, blah blah blah. Huwag po kayong mag-iisip or gagawa po ng ganyan mga ritual na return to sender. Huwag po ninyong gagawin yan, mga dude, kasi ayaw po yan ng mga ancestors po ninyo, ng mga guardian angels po ninyo. Ayaw po nila na gumaganti ka or binabalik mo sa kanila. Ang gagawin nyo po, dahil nga po ang clue dito ay salamin, reflection, ganyan po, na ipapanalangin po ninyo na tuwing gagawan ka ng masama or may mag-iisip sa'yo ng masama or may magpapanalangin, or meron pong mananalangin na or palipad hangin na sana ay mahirapan ka sa pera, ganyan po, mahirapan ka sa love life, yung po kung ano mang masamang panalangin, ang ibabalik nyo naman po ay hindi po return to sender, hindi po ganon. Ang ipapanalangin po ninyo, lahat ng mga sinasabi po sa inyo na evil words, negative words, ay matatanggap nyo po ito bilang abundance o prosperity o katuparan sa mga panalangin mo na gusto mong mangyari sa buhay mo na maganda. So, ibig sabihin, tuwing gagawan ka ng masama ng mga enemies, ng mga haters or evil eye, laging positibo ang mangyayari sa iyo. Ganun po. Papanalangin po ninyo na tuwing may magsalita sa inyo ng negatibo o evil words, ibis na ganun po yung mangyayari po sa inyo, ang mas lalo po kayong makatanggap ng pera, ganyan po, ng unexpected po na tulong, ganyan po. So, positibo. Yun na lang ang ipanalangin po ninyo, hindi yung sana bumalik sa kanya yung ginawa niya sa akin. Huwag po ganon, yung sana bumalik sa kanila yung mga ginagawa sa yung masama. Huwag nyo na pong ibalik. Ang gawin nyo po, i-transmute
sinasabi dito i-transmute o gawin nyo po ay ipanalangan ninyo na lahat ng sinasabi sa yung masama ay i-recycle or gawin itong positibo na lalo ka pang maging abundant, lalo kang swertehin sa buhay, lalo kang manalo sa mga sinasalihan mong games o mga raffle draws, lalo kang makatanggap ng mga unexpected po na tulong. Kung napakarami po ninyo mga haters, lalo na sa mga may mga online platform, kung napakarami po nagsasalita sa inyo ng evil words o marami po mga evil eye marami po mga evil eye na nagdarasal po ng downfall mo o ng ikahihirap ng buhay mo or yung magkasakit ka, ganyan po, yung may stress ka kasi puso ito nandito na lahat ng stress, anxiety, ganyan po, sama ng loob. So ang gagawin nyo dyan ay hihingi po kayo ng tulong sa mga ancestors, guardian angels po ninyo sa Divine Universe na gawin itong positibo, i-transmute ito, i-recycle na maging positibo at matanggap mo ito na pera o kaya partnership. Ayan magandang partnership, collaboration, lalo ka pang sinuswerte at lalong gagaan ang buhay o kaya ay gagaling ka sa mga karamdaman mo, ano man po yung sakit po ninyo, hindi lang po sa puso, basta kung ano po yung karamdaman po ninyo, kung ano po yung makirot sa katawan po ninyo. At sa mga ginagawa po sa inyong masama ay lalo kang makakabayad sa mga bayarin mo, clearing debts, kasama na po yan sa mga meron pong loan, sa mga meron lang pong loan o meron po kayong mortgage, ganyan po yung mga hinuhulugan. At kung ang ginagawa po sa inyo ay mawala ka sa focus, hindi ka makapagtrabaho, ganyan po, or mawalan ka ng gana sa ginagawa mo, o kaya po laging puro delays po sa pera na hindi mo matanggap, kaya pag hindi mo natanggap ang pera, ma-stress ka, ganyan po yung gusto nilang makita sa iyo, na ma-stress ka, umiyak ka, mahirapan ka, mataranta ka, makaranas ka ng panic attacks dahil nga sa mga problema na napakatagal dumating na solusyon, ganyan po. Pero ang mangyayari naman sa iyo kabaligtaran. Kung ganyan po yung ginagawa sa inyo, negatibo, ang mangyayari sa iyo, lalo kang makapag-focus sa mga priorities mo. So talagang walang epekto. Okay, so kasi God is your source. Tama naman sa mga naniniwala po na totoo po si God. Kung isa ka sa naniniwala, everything you need is supplied by the infinite source of God. And your faith opens the doorway to receive. In God, there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. Kasi nga, palabigay ka, generous ka, matulungin ka. Yan po, mga dude. Ayaw mo na ikaw lang yung maganda ang buhay. Ayaw mo yung ikaw lang yung kumakain ng masarap. Gusto mo ay yung mga nasa paligid mo or mas marami pang tao na matulungan or mapagaling sa ilan. Kasi ang ilan po sa inyo ay psychic, reader, tarot reader, spiritual teacher, spiritual guru, life coach, public speaker, motivational speaker. Sa ilan, naniniwala kang hindi lang dapat ikaw yung umasenso sa buhay, ganyan po, or kailangan makatulong ka talaga. Nandito yung public service, nandito yung yung puso mo talagang makatulong. Kaya yung abundance mo ay ibinabahagi mo yan sa mga tao. Yan po. Dahil naniniwala ka na ang pinanggagalingan ng lahat ay si God, ang Divine Universe. Kaya, wow, ang ganda ng mensahe po sa inyo mga dude. Walang dapat ikatakot dyan. Kasi mas lalong positibo ang mangyayari po sa buhay po ninyo. Mentras ginagawan ka ng masama or mga evil words ang ibinabato sa iyo ng mga haters mo, lalo ka tuloy pinagpapala, lalo kang tinutulungan ni God na gumaling, makafocus sa trabaho mo or sa mga priorities mo, mabayaran yung mga kailangan mong bayaran, clearing debts, lahat na po yan, lahat na po ng kailangan bayaran, mga bills, lahat na po mga dude. At partnership, maganda rin po, romantic partnership at business partnership po ito or collaboration, or kung kayo naman po ay solo, ganyan po, kayo ay may sarili pong negosyo or kung ano man po yung pinagkakitaan po ninyo, self-employed o freelancer, kasama din po kayo sa mga magiging successful din po mga dude. Hindi lang po ito sa mga may partnerships. So
magandang mensahe, napaka-powerful at napaka-taas ng energy, high frequency po yan mga dude. So sana po ay mag-resonate po sa marami sa inyo. Maraming salamat po, ingat po kayo.